Magandang araw mga ka-recap, every Monday po ay may pa-raffle tayo sa channel na ito, mamimigay po tayo ng mga cash prize. Tatlong 100 pesos, at 4 na 50 pesos. Sa mga gustong sumali ang kailangan lang ninyong gawin ay ang mag-comment, like, at i-share ang video. Pipili ako ng isang video na in-upload ko sa buong linggo, at ang mga nag-comment, like sa video na mapipili ang makakasali sa raffle. Kaya kung solid na supporters ka sa channel na ito, at pinapanood ang mga recap sa channel na ito, malaki ang chance na makasali ka sa raffle. Ang nakaraan, dahil sa epektibo ang pangpagandang ginawa ng ating bida, at walang negatibong epekto kay Gillian, marami sa taong bayan at mga tauhan nito ang humingi sa kanya ng pangpaganda, at nagawa nga. Pagpapatuloy, sa aking pagiging abala, hindi ko na namalayan ang mabilis na pagdating ng araw ng pinakahihintay na piging. Maging si Ghislaine ay nagpasya na isantabi muna ang mga gawain, kahit sa isang araw lang, upang bigyan ng sarili ng pagkakataong magpahinga. Sana naman kung minsan, makapag-relax din ako at makapagsaya, bulong niya sa sarili. Likas na mahilig sa kasiyahan si Ghislaine. Noong mga panahon na siya pa ang kinikilalang hari ng mga mercenaryo, madalas niyang ipinapasa sa kanyang mga tauhan ang mga nakakabagot na gawain. Ang pinipili lang niya ay ang mga trabahong tila magiging kapana-panabik at masaya. Ngunit ngayon, tila walang katapusan ang mga kailangan niyang asikasuhin. Kahit nagustuhin man niyang magliwaliw, wala siyang panahon para dito. Sok, kailangan ko nang tapusin ang lahat ng ito para makapagpahinga na rin sa wakas. Bagamat may bahid ng pagrereklamo ang kanyang mga salita, isang malapad na ngiti naman ang nakaguhit sa kanyang mga labi habang marahan siyang naglalakad patungo sa bulwagan ng piging. Hindi naman gaanong kalakihan ang bulwagan sa kastilyo ng Fenris, ngunit dahil iilan lamang ang kanyang mga basalyo at lingkod, sapat na ito para sa kanilang pagdiriwang. May iilang basalyo na tumutol. Isa raw kawalan ng dignidad na isama pa sa salo-salo ang mga ordinaryong lingkod. Ngunit walang pakialam si Ghislaine at itinuloy pa rin ang kanyang plano. Para sa kanya, kung magkakasiyahan lang din naman, dapat lahat ay kasali. Dapat lahat ay sabay-sabay na magingay at magdiwang. Siguro sa susunod, magpapagawa ako ng isang dambuhalang plaza para maimbita ko ang lahat ng residente ng aking lupain. Sa totoo lang, kung maaari lang, gusto niya sanang isama maging ang mga residente ngayon. Ngunit kahit gaano pa kaliit ang populasyon ng kanyang nasasakupan, imposibleng maipasok ang lahat sa loob ng kastilyo. Dahil sa panghihinayang, namahaji na lamang si Ghislaine ng libreng alak at karne sa bawat kabahayan. Ang mga residente na nakatanggap ng biyaya, at ang mga lingkod na sa unang pagkakataon ay makakadalaw sa isang piging na karaniway para lamang sa mga maharlika, ay lubos na nagalak. Walang katapusan ang kanilang papuri at pasasalamat sa kanilang batihing kamahalan. Dahil isa itong mahirap na lupain na kakaunti lamang ang libangan, lahat, bata man o matanda, ay sabik na hinintay ang pagsapit ng araw ng piging. Masaya ang lahat, maliban sa isang grupo. Si Claude at ang mga salamangkero ay nagtipon sa isang madilim na sulok ng bulwagan, halos pabulong na nag-uusap. Nagdidilim ang kanilang mga mukha sa tindi ng pag-aalala. Kahit isa lang, parang awa nyo na. Siguradong may isang lilito na may masamang epekto. Hindi natin pwedeng palampasin kahit isa. Kailangan natin silang hanapin para mapilitan siyang makipagkasundo sa atin. Desperado nilang sinusuyod ng tingin ang mga nagsasayang panauhin, kumakapit sa pinakamaliit na hibla ng pag-asa na makahanap ng sinumang nagpapakita ng kakaibang sintomas. Hindi ito ang karaniwang kilos ng mga taong ipinagmamalaki ang kanilang pagiging lohikal at rasyonal, ngunit isa itong malinaw na patunay kung gaano na sila hindi kabalisa. Kahit na hindi ipinadala ng Diyosa ang hari ng demonyo, baka naman nagpadala siya kahit isang tagihawat lang, pait na naisip ni Claude. Nanlaki ang kanyang mga mata habang matamang nakatitig sa bakana ng bulwagan. Determinado siyang suriing mabuti ang mukha ng bawat taong papasok, nagbabaka sakaling may makitang kahit katiting na kapintasan. Nang matapos may handa ang mga pagkain at makapwesto na ang bandang minadaling buuin, saka pa lamang dumating si Ghislaine sa bulwagan ng piging. Hindi pa ba nagsisimula? Magsimula na kayo. Bakit kailangan pang gawing komplikado ang simpleng pagsasaya? Karaniwan, ang pinakamataas na opisyal ang huling dumarating, ngunit walang pakialam si Ghislaine sa mga ganoong formalidad.
Nang bigla na lang umupo ang kamahalan sa isang silya at nagsimulang kumain ng karne, napasigaw sa gulat ang mga basalyo. Bilasan nyo na at magsimula. Dali-daling tumugtog ng isang kanta ang banda. Dahil sila ay kinalap lang sa kung saan-saan, walang sino man sa kanila ang talagang magaling. Sa normal na pagkakataon, halos hindi nila matama ang mga nota, kaya lalo na ngayong wala silang oras maghanda, naging isa itong malaking pagsubok. Kasabay ng pagbukas ng mga pinto, dumagsa papasok ang mga taong kanina pa nag-aabang sa pagsisimula ng piging. Hindi man sila nakabihis na parang mga maharlika, lahat naman ay suot ang kanilang pinakamalinis na damit, halatang pinaghandaan ang gabing iyon. Isa pa sa kanilang pagkakatulad, lahat ng kanilang mukha ay maningning, kumikinang sa malusog na anyo. Napalingon si Claude, siguradong dahil lang sa mga ilaw kaya humahapdi ang kanyang mga mata. Hindi ito dahil sa nangingilid na niyang mga luha dala ng napipintong pagkatalo. Buwisit, mahinang mura ni Claude habang sinusuyod ng tingin ang mga taong pumapasok sa bulwagan. Dito, makinis. Doon, makinis. Walang kapintasan saan man tumingin. May mga pagkakaiba sa kulay ng balat at dami ng kulubot, ngunit wala ni isang tao ang may itsurang hindi malusog ang balat. Ang tanging mga mukhang gaskosan sa gabing iyon ay ang mga salamangkerong nakatayo sa tabi ni Claude, isang nagpapalipat-lipat ng tingin, naghahanap na mapupuna sa mga taong pumapasok sa bulwagan. Nang halos lahat ay nakapasok na, itinaas ni Ghislaine ang kanyang kamay upang patigilan ang musika. Sa totoo lang, masakit na sa tenga ang kanilang sintunadong pagtugtog. Salamat sa inyong lahat sa pagbibigay ng inyong buong makakaya sa pamamahala ng ating lupain. Magiging abala pa rin tayo sa mga susunod na araw, kaya gamitin niyo ang oras na ito para magpahinga hanggang bukas. Ito ay isang simple at direktang talumpati, ngunit lahat ay tumango bilang pagsang-ayon. Alam na ng lahat na ang kanilang kamahalan ay hindi mahilig sa mga seremonyas na karaniwan sa mga maharlika. Pagkatapos, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ghislaine habang bumaling siya kina Claude at sa mga salamangkero. Tulad ng alam ninyong lahat, ang punong tagapamahala at ang mga salamangkero ay nakipagpustahan na naman sa akin. Nang mabanggit ang tungkol sa mga kosmetiko, ang buong bulwagan ay biglang tumahimik na parang may dumaang anghel. Dumating na ang oras upang kumpirmahin ang resulta ng pastahan, na tila halata na naman kung sino ang mananalo. Ang opinyon sa mga kosmetiko ay maaaring magkaiba sa bawat tao. Naniniwala akong karamihan sa inyo rito ay nasubukan na ang produkto. Sumandal si Ghislaine sa kanyang upuan, nagsasalita sa isang relaxed na tono. Kung mayroon man sa inyo na nakaranas ng masamang epekto, mangyaring humakbang kayo sa harapan. Titiyakin kong mababayaran kayo sa anumang pinsala. Walang sino mang gumalaw. Sino nga naman ang maglalakas loob na humarap sa kanilang kamahalan, kahit pa mayroon man silang masamang epekto na naramdaman. Sa kabutihang palad, tila wala naman talagang problema. Mukhang wala namang naging issue. Iiwan ko ang paghatol sa pustahang ito sa mga naririto. Magsalita kayo ng tapat tungkol sa kosmetikong nilikha ng ating lupain. Sa simula, nag-aalangan pa ang mga tao at nagtinginan, ngunit hindi nagtagal, isa-isa silang nagsimulang magsalita. Tunay na pambihira ang epekto. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong produkto. Gumanda ng husto ang aking balat. Talagang ang epektibo, walang anumang masamang epekto. Isa itong perpektong produkto, pwede po bang makahingi ng isa pa? Parang awa nyo na. Nang magsimula ng magbahagi ng kanilang opinyon ang isa o dalawang tao, mabilis na naging masigla ang lahat, at umulan ng papuri para sa mga kosmetiko. Ngayong napatunayan na ang bisa nito, marami ang nanghinayang sa isiping baka hindi na sila makakuha muli nito sa hinaharap. Kalaunan, ang papuri sa produkto ay naging paghanga na para mismo sa kanilang kamahalan. Kahanga-hanga po talaga, namangha kami nung ipinakita ninyo ang bagong paraan ng pagsasaka, at ngayon ay nakagawa pa kayo ng ganitong produkto. Siguradong papatok ito. Ito na ang magiging espesyalidad ng ating lupain. Gumawa pa po kayo ng maraming produkto. Magtitiwala kami sa kahit anong lilikhin ninyo mula ngayon. Sabi ng mga tao sa paligid sa ating bida. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga papuri. Mayabang na nakasandal si Ghislaine sa kanyang upuan, may nasisiyahang ekspresyon, na parabang hinihikayat pa silang ipagpatuloy ang pagpupuri. Nang nagsimula ng mapagod ang mga tao at hamupa na ang papuri,
Sumulyap si Ghislaine kina Claude at sa mga salamangkero. "Oh, ano? Sa tingin ko, malinaw na ang sagot." Ang mga mukha ni na Claude at ng mga salamangkero ay biglang namutla na parang papel. Matapos ang lahat ng kanilang dasal, wala ni isang nagkatagihawat. Isipin mo, nagtagumpay talaga siyang gumawa ng isang epektibong produkto. Ngayon, wala na silang kawala. Nanginginig ang mga mata ni Claude habang tinitingnan niya ang paligid. Lahat sa bulwagan ay nakatingin sa kanya, hinihintay ang kanyang pag-amin sa pagkatalo. "Hay!" Bumantong hininga ng malalim si Claude, tumangala sa kisame, at pagkatapos ay ngumiti na may halong pangungot siya sa sarili. Wala nang magagawa. Sino ba namang mag-aakala na magtatagumpay na naman ang kamahalan? Saan niyo po ba natututunan ang mga ganitong bagay? Ano man ang dahilan, kailangan niyang tanggapin ang kanyang pagkatalo. Dahil iyon, ang diwa ng isang showgirl. Siyempre, isa iyong malaking kalokohan. Sige na, inaamin ko na ang aking pagkatalo. Nakatali na siya ngayon sa 20 taon ng paglilingkod na walang bayad. Natural lang naman iyon, dahil ipinuste niya ang kanyang buhay. Nang handang tumanggo si Claude at aminin ang kanyang pagkatalo, umugang ang mga bulungan ng paghanga sa paligid. Ang pagtanggap sa 20 taon ng paglilingkod ng buong kalmado, hindi katakatakang siya ang punong tagapamahala ng Fenris. Bagamat pahiwatig din ito na medyo may sira na siya sa ulo. May isang ngiting tila suko na, umiling-iling si Claude. Iniunat niya ang kanyang kamao ng bahagya patungo kay Alfoy at nagsalita. "Natalo ako, pero maganda ang laban. Magaling pa rin ang naging tapatan natin, hindi ba, Thol?" Si Alfoy, na kanina pa tulalang nakatayo, ay dahan daw ang lumingon. Nakita niya ang mukha ni Claude, nakangiti ng maliwanag kahit pa inamin na ang pagkatalo. "Hey!" Ngumisi si Alfoy at inilapit ang kanyang kamao sa kamao ni Claude, pagkatapos ay bigla niyang ibinuka ang kanyang palad. Swish! Isang nag-aalab na apoy ang biglang sumiklab. Mula sa palad ni Alfoy. "Og!" Mabilis na hinayla ni Wendy si Claude sa kwelyo. Hindi man nasunog ang kanyang mukha, bumagsak naman siya sa sahig. "Hoy, Thol! Anong problema mo?" Sigaw ni Claude habang hinihimas ang kanyang likuran. Si Alfoy at ang iba pang mga salamangkero ay may nakakatakot na malamig na ekspresyon sa kanilang mga mukha. "Ha, teka lang, aatake kayo, sa harap mismo ng kamahalan. Masayang araw dapat ngayon, papatayin ko sila." Nagsimulang maglabas ng kanilang mana sina Alfoy at ang mga salamangkero. Nang mapagtanto ni Wendy kung gaano kaseryoso ang sitwasyon, mabilis niyang sinaklit si Claude at tumakas mula sa bulwagan. Gaano man siya kagaling, hindi niya kayang harapin ang 26 na salamangkero ng sabay-sabay. Hulihin sila at patayin. Nagtatakbuhang hinabol sila nina Alfoy at ng mga salamangkero. Naiwang tulala ang mga tao, hindi makapaniwala sa biglaang kaguluhan. Hinaway lang ni Ghislaine ang kanyang kamay at nagsalita. "Hayaan niyo na sila, magsaya lang kayo, ako na ang hahabol sa mga iyon." Nang umalis na rin ang kamahalan, nakahinga na ng maluwag ang mga panauhin at nagpatuloy sa piging. Si Wendy naman, nagrereklamo sa kanyang isip dahil hindi niya na-enjoy ang party, ay pinasan si Claude sa kanyang likod at tumakbo sa paligid ng lupain. "Takbo, kapag nahuli tayo, patay tayo. Manahimik ka." Walang tigil silang hinabol ng mga nag-aapoy sa galit na sina Alfoy at ng mga salamangkero. Ang habulan ay natapos lamang ng mamagitan si Ghislaine at pasukuan ang lahat. "May problema tayo," sabi ni Claude sa ating bida. Ito ang seryosong bungad ni Claude, na ngayon ay isa ng alipin sa loob ng 20 taon. Gaskasan ang kanyang anyo, para siyang nanggaling sa isang rambulan at nabugbog ng husto. "May araw ba na wala kang problema? Sige na, ano na naman iyan? Ang tagumpay ng mga kosmetiko ay dapat ipagdiwang, syempre. Sinumang sumubok nito ay hindi may iwasang mamangha. Gusto ko pa sanang magpadala ng ilan para kay Ana. Ano ngayon ang isyo kung matagumpay naman pala? Masyadong mahal ang mga sangkap para gumawa tayo ng maramihan. Ngunit kung kaunti lang ang gagawin natin, napakabagal naman. Iyon ang problema. Ang mga kosmetikong ito ay gumagamit ng napakaraming halamang gamot. Ang pinakamahal sa lahat ay isang bulaklak na tinatawag na biyaya ng diwata. Ito ang parehong bulaklak na ginamit upang gamutin ang anak na babae ni Gillian, isang bulaklak na mas mahal pa kaysa sa kaparehong bigat nito sa ginto.
Bagamat kaunti lamang ang aktwal na ginagamit, malaki pa rin ang gastos sa produksyon. Ayos lang iyan. Ibenta na lang natin ng mas mahal sa mga maharlika. Sila naman talaga ang pangunahing target ng produktong iyan. Isang high-end strategy, naiintindihan ko. Pero kailangan pa rin nating bilhin ito ng mga maharlika para kumita tayo, hindi ba? Maging ang mga tauhan dito sa kastilyo ay tumangging gamitin ito. Ginamit lang ni Gillian dahil sa kanyang katapatan, pero hindi magiging ganoon ang mga maharlika. Doon napapasok ang marketing. Paano? Walang mga maharlika dito sa probinsyang ito. Tumango si Ghislaine, na para bang mayroon na siyang nakahandang plano. Pupunta ako sa kabisera. Ano? Lahat ng maharlikang mahilig sa sosyalan ay nagtitipon doon, hindi ba? Pupunta ako roon para makipagkaibigan at magbenta ng mga kosmetiko. Hi! Kilalang kilala sa pagiging pihika ng mga maharlika sa kabisera. Ano ang nagpapaisip sa iyo na bibilhin nila ang produkto mo? Kung hindi yan mabenta, malulugi ka lang at hindi mo man lang mababawi ang iyong ginastos. Paano kung pilitin ko silang gamitin ito? Ano? Nanlaki ang mga mata ni Claude. Pilitin ang mga maharlika na gumamit ng isang bagay. Posible ba iyon? Kikidnapin ko sila, ng mga 2 linggo, ikukulong, at pakakawalan kapag gumanda na ang kanilang mga balat. Nababaliw ka na ba? Pero hindi ba sila magpapasalamat kapag kuminis na ang kanilang kutis? Magpapasalamat. Anong sa dem? Hindi, kalimutan mo na. Pag-isipan na lang natin iyan pagkatapos natin silang patayin. Huli na nilang malalaman. Ha, hindi pala ito lason. Ganon sasabihin nila. Kaya hindi pa rin pala maganda, ano? Siyempre hindi. Subukan naman nating maging makatwiran, parang awa mo na, sabi ni Claude sa ating bida. Sa totoo lang, kahit si Ghislaine ay napagtanto pagkatapos ng insidenteng ito na mayroon talagang problema. Maliban na lang kung mayroon silang reputasyon tulad ng Dukado ng Delphine, magiging napakahirap ibenta ito sa mga maharlika. Pag-isipan na lang natin iyan pagdating ng panahon. Kailangan pa rin nating gumawa ng produkto, kaya ituloy mo lang ang pag-order ng mga materyales. Sa bagay, hindi naman pwedeng gumawa tayo ng ganito kagandang produkto tapos hindi natin ibebenta. Hindi naman lubusang tutol si Claude sa pagbebenta ng produkto. Wala nang iba pang kasing epektibo nito sa buong kontinente. Ang pinakamagandang paraan ay ang pasikatin ito sa mga maharlika sa kabisera. Sila ang nagtatakda ng uso sa buong kaharian. Kapag nagsimula na itong mabili ng mga maharlika, maliligaw sila sa isang bundok ng pera. Ang kailangan lang nila ay may ilang gumamit nito sa simula. Kapag nagawa nila iyon, ang iba ay kusa ng darating dala ang kanilang mga salapi. Ngunit ang pagkuha sa mga unang gagamit na iyon ang siyang problema. Dahil halata namang hindi ito mabebenta agad sa simula, bakit hindi muna natin bawasan ang produksyon hanggang sa sumikat ito? Hindi, mag-imbak tayo ngayon. Sa oras na may isang gumamit nito, magiging mabenta ito na parang mainit na tinapay. Kung doon pa lang tayo maghahanda, masyado nang matagal. Tama ka riyan, pero, habang hindi ito nabebenta, mas lalong lumalalim ang ating pagkalugi. Masyadong mataas ang puhunan. Kung hindi ito mabenta ng maayos, hindi man lang natin mababawi ang gastos. May limitasyon din kung gaano karami ang kaya nating iimbak. Huwag kang mag-alala, pupunta ako sa kabisera at titingnan ko kung anong magagawa ko. Kung sakaling hindi talaga umubra, magbabahay-bahay ako para magbenta. May mga nagbebenta naman ng ganoon, hindi ba? Sumasakit ang ulo ko sa diskarte mo sa pagbebenta. Nagduda si Claude kung may bibili ng kosmetiko mula sa isang taga-probinsya na kumakatok sa mga pinto. Iba sana kung maayos nilang ipopromote ang produkto, pero sa pagkakakilala niya kay Ghislaine, baka bumunot pa ito ng kutsilyo at takutin ng mga tao para lang bumili. Kapag kumalat ang balitang ito, hindi lang reputasyon ni Ghislaine ang masisira, madadami ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Pag-isipan pa natin ng kaunti ang pagbabahay-bahay. Baka mas magandang makipagkaibigan na lang muna sa mga maharlika. Isinasaalang-alang ko na rin iyan. Hindi madaling makipagkaibigan. Tama, hindi nga madali. Hindi na pumusto pa si Claude sa planong ito. Hindi may kakaila ang bisa ng produkto, kaya tiyak na sisikat din ito kalaunan. At kapag nangyari iyon, magkakaroon ng mga maharlikang gustong bumili, at kusang darating ang mga koneksyon. Ang problema lang ay hindi ito mangyayari kaagad,
at hanggang sa dumating ang panahong iyon, maiiwan sila sa sobrang imbak na magdudulot ng pagkalugi, na siyang ikinababahala niya. Kaya, kailan ka aalis? Matatagalan din bago tayo makapag-ipon ng sapat na imbak. Aalis ako kapag may sapat na tayong maibebenta. Marami-rami na rin tayong nagawa habang sinusubukan ito, kaya hindi na siguro magtatagal. Bayan, sige, mag-iingat ka sa biyahe. Magkaroon ka sana ng maraming mabubuting kaibigan, ha? Nako, sana maging mabenta. Pinilit ni Claude na itago ang kanyang kagalakan at magsuot ng isang nag-aalalang ekspresyon. Ang biyahe pa lang papuntang Cabecera ay aabutin na ng isang buwan. Kung isa sa alang-alang pa ang oras para i-promote ito, matagal-tagal na mawawala ang kamahalan. Binalak ni Claude na samantalahin ang pagkawala ni Ghislaine para makapagpahinga at paghilumin ang kanyang pagod na isip at katawan. Parang awa mo na, umalis ka na agad. Ngunit ang sagot na natanggap niya mula kay Ghislaine ay parang isang kidlat na tumama mula sa maaliwalas na langit. Anong, mag-iingat ka sa biyahe? Sasama ka sa akin, sabi ng ating bida, na agad namang parang gumuho ang buhay nito nang marinig ang sinabi ni Ghislaine. Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat.